parang ano siya, para siyang series na tatlong bilog na magkakatabi, pero enclosed siya or covered siya ng certain area. Lahat ng nasa loob ng same contour, pare-pareha siya ng height. Tandaan nyo lang yun, pare-pareha siya ng height. Lahat ng nasa loob ng same contour. Okay? Bahala. Tapos yung saddle, parang ang itsura niya, para siyang bra. Parang bra. Dalawang bilog na ganyan, parang ganyan. Tapos meron pa siyang palitot sa ganon. Enclosed siya. So parang dalawang bilog. Pero pag tinignan mo, ganito siya. So itong dalawang to, makikita mo siya nagbilog. Tapos meron pa siyang isang guhit na nakapahikot sa baba ng dalawang tuktok. So parang siyang bra. Pag tinignan mo yung itsura niya, bra. Pero ang saddle doon ay yung gitna. So pagitan ng dalawang bilog na magkatabi. Ito ang saddle, yung area na yun. Okay? Yung depression, dahil butas siya, isang level ito. Okay? Tapos, meron pang isang bilog sa loob at mayroong mga tick marks na paturok pababa. Ibig sabihin, itong height nito, same height, tapos mas mababa siya, yung susunod na height, or lower level is 20 meters ang diferensya niya. 20 meters yung taas. Galing dito, papunta dito sa sunod na guhit. Ibig sabihin, yung butas mo pa ganyan. Okay? So, para malaman mo na depression siya, yung mga guhit pababa. Ganito yung itsura niya. Kung ito yung lupa, ito yung butas. Ito, pantay ang lahat sa paligid, tapos lumalim. Yan yung butas sa gitna. Okay? Yung draw, dahil nga, dinadaluyan siya ng tubig pagka umuulan, dito dumadaan, ito mataas na portion. Kaya lang sa mga kabaliktad, nakaganyan. Ito ang high ground kung saan nakaturo yung mataas. Ito yon, itong portion na to. Galing ko sa taas at pababa. Kaya dumadaan din yung tubig. Ganyan. So dito ang daluyan ng tubig. Itong portion na to, ito siya. Ito, pababa. Yung ano niya. Pero, kung tutusin, mas mataas dito, mababa na dito. Ito, low ground. So, pababa na dagoy. Yung kabaliktaran ng draw ay yung spur. Yung spur, baliktad naman. Okay? High ground dito, kung saan yung mataas, yung malapad na area. So, malapad. High ground yan. Tuk-tuk. Banda dito yan. Pababa. Okay? So, ganyan yung cookies na makikita nyo sa mapa. Letter V. Yung kanina, A, ito B. Ito yung mataas na portion, ito bumaba ka ng bundok. Okay? So, ganyan yung drawing na makikita ninyo sa spur. At pagka cliff naman, kung cliff, ito yung kapatagan, tapos biglang naputol yung lupa, bangin. Okay? Sa mapa, makikita ninyo, ito yung parehas na height. Tapos pagdating dito, magkaniwalay, nagdikit. Ibig sabihin, itong portion na to, ito yon, yung bangin. Meron siyang tick mark pababa din para ma-indicate na pahulog yan. Pag tumawid ka dyan, mahuhulog ka pababa. Yun lang yung ibig sabihin nun. So pag nagdikit yung dalawang contour line, naging isa, bangin yun. Okay? So, yan. Medyo nakikita na, di ba? So ito yung mga hilltops. Okay? Pagka-enclosed siya sa loob ng closed concentric sa dalawa, tatlo, yan ang hilltop. Pero pag binaybay mo to, ito ridge. Pag binaybay mo. Kasi itong side na to at itong side na to, iisa height yan. Kahit na nasa baba siya ng hilltop. Okay? Ito ang sa pagitan ng dalawang tuktok, ano to? Saddle. Okay?
Saddle. Pagitan. Saddle. Tapos, ang valley. Oo, So, sige, dadali kita mamaya. So, pag valley, ito yung dumadalo yung tubig. Oo, yun na. Mataas na portion ito, mataas na portion to. Parang hindi siya sa Marikina. Sa Marikina Pero Valley. lagpas din. Ganyan siya. Mataas, kabila ang side. Takbuhan. Side na to. Bababa, dito dumadaan ang tubig. Nagkaroon ng tulay. Ganyan tulay. Ito cut to fill. Ito spur. Flasyon. Ito yung spur. Ito yan. Ito yung draw. Dito dumadaan yung tubig pag umulan. Okay? Ito cliff. Nagdikit yung contour. No? Magkahiwalay siya, tapos biglang nagdikit. Tapos naghiwalay ulit. So, ibig sabihin, ito yung bangin. Okay? Tapos, ito yung depression. So, yan yung mga example na makikita ninyo terrain feature para ma-identify nyo pag nakita nyo sila sa mapa. Okay? So, mas maganda maano natin ito, ma-review natin ulit para ma-refresh kayo some other time. Pero mas importante kasi na matutunan ninyo yung paano mag-determine ng location. Ayun. Okay, dali kita mamaya. Ikaw madalala. Lutang! Saan mo? Lutang! Okay. So, Nawala yan, dahil pagkahanap. punta tayo sa pag-orient ng mapa. Okay. Sa pag-orient ng mapa, dalawang klase. Either terrain association, tawag namin doon is yung hawak mo yung mapa, tapos tinitignan mo yung lay of the land, yung itsura ng lupa. Tapos mag-identify ka ng feature na nakikita mo at nakikita mo rin dun sa mapa. So kung halimbawa, meron ka nakitang bundok dun sa actual, sa lupa, bundok siya, tignan mo kagad dun sa mapa mo kung saan banda yung bundok na possible na tinitignan mo. Tapos sa katapat nun, hanap ka ng iba pang terrain feature. Kung nakakita ka ng ilog, dito sa side na to, sa katabi ng mataas na portion, tignan mo rin yung mapa mo. Kung yung ilog pa ganito ang tabas sa lupa, yung mapa mo, i-adjust mo siya na halos parehas siya nung direksyon ng takbo ng ilog. Okay? Para ma-orient mo yung itsura ng mapa, pag tinignan mo siya, ito ang bundok ng kung anong pangalan ng bundok ng Tralala. Ito, Marikina River. Yung sa taas, yun yung Blue Ridge. Nakikita mo rin siya sa mapa, Blue Ridge sa taas ng ilog. Okay? So, yan yung isang way ng pag-orient ng map na tinitignan mo lang yung lay of the land, comparing it with what you see on the map. Okay? Yung isang klase ng pag-orient ng mapa ay gamit ang compass, where yung north line ng isang mapa i-align nyo sa north edge or straight edge nitong compass. Pwede nyo gamitin ito as your reference ng north o kaya itong nasa gitna. May alambre ito dito sa gitna. May alambre yan na itatapat ninyo sa north line. So, kung meron tayong mapa, so example na mapa, okay, so always kapag nagbasa kayo at nakita nyo yung numbers, okay, kailangan mabasa nyo yung numbers from left to right pataas. Tapos maliit, small number, pataas, papunta rito. Ito pakaliwa, pakanan pala. Pakanan, yung isa, pataas. So, dito pa lang sa mapa na to, alin ang north line? North-south line. Alin ang north-south line nyo? Turo ka ng isang guhit.
Alin ang north-south line mo? Lahat ng vertical lines, yan ay north-south line. Okay? Lahat ng pakaliwa or pakanan is east-west line. Horizontal. Ito. Ito pa ganito. Ito, north-south line. So, ito ay yung grid north. Kasi north ng mapa. Okay. Para ma-align nyo itong north ng mapa sa actual na north, na magnetic north, gagamitan nyo siya ng compass. Paano mag-align? Tapat nyo lang yung edge. Either yung straight edge nitong compass, ito, tsaka yung north line. Okay? Tatapat nyo lang. Pwede nyo rin gamitin ito ang reference nyo at itapat nyo rin sa doon sa north line. Okay? So, para malaman nyo kung naka-orient kayo sa north, i-align nyo lang yung north-south line doon sa edge ng compass. Ikot yung mapa. Tapos, ang compass, laging nakaturo, yung arrow niya, laging nakaturo sa north. Magnetic north. Para ma-orient mo itong mapa na nakaharap tayo sa north, ang gagawin mo lang, ipipihit mo yung mapa na mag-a-align siya sa north line ng compass mo at naka-align siya sa north, di ba? Naka-align na siya. Ang ginalaw mo lang, itong mapa lang ang ginalaw mo, hindi mo ginalaw yung compass, di ba? Tatapat mo lang siya hanggang mag-align sa north. So kapag aligned na yung north arrow, yung arrow sa north line, ibig sabihin, pag ako nakaharap sa mapa, doon ang north. Na-orient ko na yung mapa ko facing north. Stoy, hindi ka sabik dito. Ito yung nagsasalita. Tama na yan, tama na yan. Para matapos na natin, no? Dami nakaupo. Sige, tama na, tama na. Nalapit kita. Okay lang yan, okay lang yan. Okay, so, kapag mag-orient kayo ng mapa nyo, using yung compass, ang ginagalaw yung mapa, hindi yung compass. Para yung north arrow, yung magnetic north arrow, laging tuturo siya sa north, isusunod nyo lang yung direction ng mapa. Yun, no? Kita mo gumagalaw. So, pagka naka-align na siya, ibig sabihin, yung north ng mapa mo, saka yung actual north, magkatapat na. Okay? So, yan yung pinakamadaling orienting the map. Kesa naman, kung wala ka nitong compass, okay? Alam mo na dito sumisikat ang araw. So, gawin mo kayo, kung ito ang sikatan ng araw, i-align mo siya doon sa east-west line mo muna. Tapos, pagka alam mo nandito, let's say, dito sumisikat ang araw, nakatapat ka na, dito sa kanan mo. Automatic yan, ito ang west mo, at ikaw ay nakaharap sa north. Matic na yan, kasi north, east, south, west. Okay? So, kapag nai-align mo yung mapa mo, dito sumisikat ng araw, tinapat mo ngayon yung guhit, hanapin mo ngayon yung mga terrain picture. Uy, andun pala yung dulo ng highway. O, nakita mo yung highway. Yun yun. Dito yung pababa ng ilog. So, pagkawid ng ilog dyan, so makikita mo siya. So, ibig sabihin, naka-orient na yung mapa mo sa actual na lupa. Okay? So, true bearing. So, that's another term for reckoning. Okay? So, ganyan lang siya kadali. Walang ano siya. Wala siya masyadong hirap. Pero ang itong susunod na topic is coordinates. Paano ba ito? Sumabog yung granada mo pare ha. Tergas to. Kahit siya ka talaga. Tergas wala to. Panis na yan, buta eh. Okay. Ilan taon na yung nakasabit dyan. Doon sa grid coordinates naman, Huwag na ang ano, pare. Tama na yan. Ilan subject tayo o nakakaya sa... okay.
So, meron tayong rule of thumb. Pag nagbabasa tayo ng grid coordinates ng isang mapa, para ma-determine natin yung square na pinag-uusapan natin, meron siyang numbers. Malaki ang numbers. Left to right. Going to the right yan, ha? So, anong number to? 62, 63, 64. Ang sinusukat niya, kahit horizontal yung sinasabi nating pagbasa, ang sinusukat niyan, vertical line. Yung 62 na yan, itong guhit na yan. 63, itong guhit na to. Vertical siya. Kaya lang binabasa mo horizontal. Okay? Okay, so. Kapag gusto mo ma-determine yung vertical ay yung horizontal grid lines, yung vertical naman ang babasahin mo. Magmula sa baba, pataas. Lumataas, lumalaki number pataas. Ang represented number niya, itong guhit na to. So horizontal ang sinusukat ng vertical grid line. Huwag kayong malito doon, ha? Vertical grid lines representing horizontal lines. Horizontal grid lines representing vertical. Okay? Kaya lang ganun. Ngayon, para mas madaling maintindihan, meron tayong way to determine para malaman mo kung anong square to. Let's say nandiyan ka sa gitna at pinapaalam sa'yo, pumunta ka sa loob ng grid square, bibigay yung number. Paano mo malalaman kung halimbawa magpapasundo ka, sir, nandito ako sa loob ng grid square, 6287. So, 62, tapos 87. Ito. So, kung 62 ito, itong buhit na to, ang 87, ito. Tama? Sorry. 62. So, ito yung 60 na vertical line, tapos ito ang 87. So, asaan ang square na tinutukoy mo? Ito o ito? Ito. Ito. Kasi itong 87, ang sukat niyan papunta dito 88. So pag hahatiin mo itong number na to, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Hanggang 10. Okay? So kung nandito ka sa loob nito, nasa 87 ka. Nasa kalagitnaan. Nasa gitna ka. Pag nagbasa kayo ng grid square, ang rule of thumb is read right up. So basahin muna kung anong number yung guhit na tumapat pa kanan, tapos pataas. Pero huwag kayong lalagpas. Kasi pag lumagpas kayo, ibang number na yon, kasunod na grid line na yon. Okay? So, kapag nag-determine tayo ng isang point sa gitna ng grid square na yon, yung square, hinahati natin sa 10. Sa actual na mapa, ang isang square equivalent to 1 square kilometer. Okay? Isang square kilometer ang loob ng isang square na yan. Isang kilometro yan. Okay? Kung gusto mo malaman kung anong point ito nandito sa gitna, kailangan mong hatiin yung square sa 10. 10 pa kanan, 10 pataas. Tapos ikukulong mo siya sa loob ng number na nasa loob ng grid square. Para mas madali, pinadali ng mga Amerikano at Sundalo ang paghati. Gumagamit ng GTA. Itong Military Square Protractor or Graphic Training Aid. Itong square na to ang katumbas ng square dito. Kapag tinapat mo siya, pasok yan. Okay? So, kung halimbawa, gusto mo malaman itong tuldok na to, itong intersection na to, yan ha, yan. Para malaman mo kung anong grid coordinates niyan, itapat mo itong buong square dito. So, nasa loob siya, di ba? Pero para ma-determine mo, kasi ang pagkakagawa ng number, baliktad, 10, 9, 8, pag gano'n, di ba? Baliktad. Tapos dito, 0 pataas.
Kung itong tuldok na yan, yung intersection na yan, gusto mo malaman ng grid square niyan, ang gagawin mo lang, itapat mo yung lower sa vertical, sa horizontal line. Meaning, zero line yan, ha? Zero line yan ng number na to. Ano to? Ano to? Ito. 88. So, 64 yan. 6488 ang square na to. Pero yung intersection na yan, pag tinapat mo siya, okay, ang gagawin mo, itatapat mo siya sa zero line, sa horizontal, tapos yung tuldok, itapat mo dito sa edge na to, na merong mga guhit-guhit. So, malalaman mo kung saan nakatapat itong guhit na to, anong number? Anong number? 6. Okay. So, magkakaroon ka na ng dagdag na number. Yung 4 digit mo kaninang 6488 magiging 64 tas blank 88 blank para makuha mo yung pangatlo at yung pang-anim na digit. Okay. So, lalabas siya na 64, ano number? 6. 646 88 6 din. 886 7. Okay. So, meron ka ng 6 digits representing gaano kalaking area? 1,000 meters is 1 kilometer, isang square.